Maraming salamat sa Lord. Basahin po natin yung ikalawang mga hari, chapter 6, verse 8 to 17. Minsan, binalak ng hari ng Syria na digmain ang Israel. Tinipon rin niya ang kanyang mga tauhan at sinabi sa kanila ang kanyang napiling lugar na pagkakampuhan. Ngunit ipinasabi ito ni Eliseo sa hari ng Israel. Binalaan niya ito, huwag na huwag kayong pupunta sa naturang lugar sapagkat nag-aabang doon ang mga taga-Syria. At pinabantayan nga ng hari ng Israel ang mga lugar na sinabi ni Eliseo. Maraming beses na sinabi sa kanya ni Eliseo tungkol sa balak na pagsalakay ng mga taga-Syria. At lahat ng lugar na sabihin sa kanya'y pinalalagyan ng mga bantay. Dahil dito, labis na nabahala ang hari ng Syria. Kaya, tinipon niya ang kanyang mga tauhan at tinanong, magsabi kayo ng totoo, sino sa inyo ang nakikipagsabuatan sa hari ng Israel? Isa sa mga naroon ang sumagot, wala po, mahal na hari. Si Eliseo po, ang propeta sa Israel, ang nagsasabi sa kanilang hari, kahit ang inyong mga lihim na binabalak. Sinabi niya, kung ganoon, hanapin ninyo siya at hulihin. May nagsabi sa kanyang si Eliseo ay nasa Dotan. Kaya nagpadala siya doon ng maraming kawal na sakay ng mga karwahe at kabayo. Gabi na nang dumating sila roon at pinaligiran nila ang lunsod. Kinabukasan ng umaga, lumabas ang katulong ni Eliseo at nakita niya ang maraming kawal, ang mga kabayo at karwaheng nakapaligid sa lunsod. Sinabi niya, Guro, paano tayo ngayon? Sinabi naman ni Eliseo, huwag kang matakot, mas marami tayong kakampi kaysa sa kanila. At siya'y nanalangin, Yahweh, buksan po ninyo ang kanyang paningin nang siya'y makakita. Pinakinggan ni Yahweh ang kanyang panalangin, at nakita na ng katulong ni Eliseo na ang bundok ay punong-puno ng mga kabayo at karawahing apoy na nakapaligid kay Eliseo. Isa po ito sa kagimbal-gimbal or very glorious scene or kwento sa Bible. Dito po, among sa maraming mga examples or mga pangyayari sa Bible, makikita po natin na merong mga angels na laging nagbabantay sa mga anak ng Diyos. Laksa-laksa. Marami man ng kalaban, mas marami po ang mga anghel na kakampi ang mga anak ng Diyos. Katulad po sa nangyayari ngayon sa Israel. Dumagdag na po ang Turkey against Israel. Imagine, there are now more or less seven nations against a tiny, very tiny nation. The one and only Jewish nation in the entire planet, napakaliit pero pitong mga kampon ng kalaban ang gustong dumurog sa kanya. Hindi na po ito news, hindi na po ito bagong balita. Nung unang panahon pa, lagi na pong ganyan ang kalagayan ng Israel. I'm having this heightened anticipation kung paano na namang ipakikita ng Panginoon ang kanyang kapangyarihan laban na naman sa same people na ito na nagtatry na durugin ang Israel. Hindi sila magwawagi kailanman. Never, ever. Nakasulat po sa aklat yan, mga kapatid. Kaya habang ako nagdadrive, nagpe-pray ako, Lord, maraming salamat. Again, we will see yung inyong kapangyarihan sa panahon na ito. After nung World War II, 1948, mula nang maitatag ang Israel, wala nang ginawa ang mga same people na yan na nakapaligid sa Israel, kundi wasakin, i-annihilate, i-erase sa planeta ang Israel. But never sila nagtagumpay. Sila pa nga ang mga natatalo ng Israel. Yung maliit na nasasakupan ng Israel, lumaki dahil laging talo ang mga taong ito. Why? Simply because nakita natin sa kwento. Israel is not alone. Number one, God is with His bayan, Israel. At hindi lamang yun. Laksa-laksang makapangyariang anghel sa langit ang nakahanda upang tulungan ng Israel. Hindi lamang ito nangyari sa buhay ng Eliseo, kundi sa lahat ng pagkakataong ng Israel, nais kubkubin ng mga pagan religions, ng mga unbelievers, na kampon ng kalaban.
Ngayon lamang may mga nadagdag, hindi lamang mga tao sa region na ito, kundi maging yung mga kabataan sa West. Hindi nila alam kung sino kinakampihan nila. Kumakampi sila sa mga kaaway ng Israel, wala silang nalalaman sa katotohanan. Inilalagay lamang nilang kapahamakan nila sa pagkampi sa mga kaaway ng Israel. Mapalad ang Pilipinas, kakampi po tayo ng Israel, mga kapatid. We love Israel. Mahal natin ang Israel. Kaya kahit ganyan ang ating bansa, kahit mahirap ang ating bansa, mayaman tayo sa mata ng ating Diyos. Maraming salamat sa Lord. So pag-uusapan po natin yung isang topic na magandang muli nating i-resurface. At yun po ay yung pamagat ng ating mensahe for today. And that is about angels. Naniniwala po ang tunay na Kristiyano sa mga anghel. Kasi po yung kwento kanina, ulitin ko po, isa lamang yan sa maraming instances na nagpakita yung mga mighty angels of our God. They do exist. Magbibigay po tayo ng ilang katotohanan patungkol sa mga anghel para po mas accurate yung ating nalalaman about them. Minarapat po natin pag-aralan ito, mga kapatid, dahil I believe hindi lahat ng Christians aral pagdating sa mga angels. At the same time, ang angels kasi halos hindi napapansin. Kung meron mang pumapansin, sobra naman ang pansin na binibigay sa mga angels. So number 1, nakatotohanan po patungkol sa mga angels, ang mga anghel ay nilikha ng Diyos. They are also creatures like us, created by the only uncreated one. Diyos lamang po ang uncreated, walang lumikha sa Diyos. Kasi yun po yung tinatanong ng science. If God created this, who created God? Yun po ay tanong ng isang fool. Natuloy nga mga scientists, they're asking kung sino lumikha sa Diyos. No one created God. He alone exists throughout eternity. God covers eternity. Wala siyang simula, wala siyang wakas. Ba't ang mga angels po meron? Colossians 1:15, kasama po ito sa maraming mga patunay na nilikha ng Diyos ang mga angels. Colossians 1:15 sa 16. Si Kristo ang larawan ng Diyos na hindi nakikita. Kaya nga sabi ng Panginoon kay Philip, di ba? Pambihira ka naman, Philip, hinahanap mo pang Ama. Kung nakita mo na ako, nakita mo na rin ang Ama. Why? Because si Kristo ang larawan ng Diyos na hindi nakikita. Siya ang panganay na anak at pangunahin sa lahat ng mga nilikha. Yung Creator, because of His awesome power, He became part of His creation upang iligtas yung kanyang creation. Kasi yung creation, which is us, we cannot save ourselves. We cannot save ourselves. So our Creator, because of His awesome power, became one of His creation. Walang imposible sa Diyos. Pagdating sa pag-ibig, He can do it. At ginawa ngayon ng ating Panginoon. Yung Creator, ang sabi po dyan, sapagkat sa pamamagitan niya, ni Jesus, ay nilikha ang lahat. Nilikha ang lahat ng nasa langit, lahat ng nasa lupa, nakikita man o hindi, pati ang mga spiritual na kapangyarihan, paghahari, pamamahala, at pamumuno, ang lahat ay nilikha ng Diyos sa pamamagitan niya, si Jesus, at para sa Kanya, si Jesus. Now we see, Jesus Christ is God. Jesus Christ is the Father, is one. Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. At ang sinabi sa Genesis, nalikha tayo sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Sino ba yung salita ng Diyos na nagkataong tao? The Lord Jesus Christ. Yung logos, yung verbo, that is the Lord Jesus Christ. It is the Lord Jesus Christ, through Him nalikha ang lahat. Jesus Christ na nagkatawang tao, He is our Creator. Paano hindi manginginig yung taong inaalihan ng demonyo nang makita ang Panginoon nung bumababa ng bangka? Because that person in the flesh na nakita ng lalaking inaalihan ng maraming masamang espiritu, that is his Creator. And only the Creator can uncreate anything sa kanyang creation. Wala pong ibang pwedeng mag-erase, magwasak ng nilikha ng Diyos, kundi siya rin naman. Only God has the power over His own creation. Only the Creator can uncreate any of His creation. At makita po natin dyan, binanggit po dito yung mga bagay na hindi nakikita. At kasama po dyan yung alin? Yung mga angels.
Tayo lang naman dito sa physical universe, ang tangible ang nakikita. Pero there is another realm or dimension, yung spiritual realm, nandun ang Diyos at nandun ang mga anghel. And they are so many. Ang dami po niyan. Sinabi po sa Biblia, hindi, kung gaano raw karami ang bilang ng mga bituin sa kalawakan, ganun karami mga angels. And they are named by our God. Lahat po ng mga anghel, pinangalanan ng Diyos, kaso ilan lang ang kilala natin sa ngayon. Saka na natin kilalanin yung iba. Mamaya mababanggit po natin yung named na mga angels, pag-uusapan po natin sila. Ngayon, itong Katz, nakapanood ko sa YouTube yung mga magagaling ng mga physicists or mga astronomers or what, binibilang nila yung mga anghel sa kalawakan at nabilang naman nila. No? Nasa billions and billions of billions. Ibig sabihin, meron silang guesstimation at sa guess nila, ito yung bilang ng mga bituin sa langit. At sinabi sa Biblia, kung gaano raw karami yung bituin sa langit, ganun karami mga angels. And you know what? Ang nararating lang naman ng kaisipan ng tao, ng pananaw ng tao, yun lamang observable universe. Meron tayong ngayon, yung may malalakas na klase ng mga telescopes sa space, yung Hubble, saka yung isa pa, yung mas malakas sa kanya. Merong limit ang naaabot ng mga telescopes na yan. Yun yung tinatawag na observable universe. Kung hanggang saan lang nararating ng mata ng telescope sa kalawakan, kung hanggang saan lang siya nakakarating, hanggang doon lang nakikita niya. And there is beyond. Alam niyo na isa araw, nanonood ako ng YouTube. Kasi nga po, nalimutan ko yung pangalan ng bagong telescope. Nakarating na raw itong telescope na ito, yung kanyang paningin sa edge of the universe. At alam niyo kung ano nakita nila? Nothingness. Wala na silang makita. At nagpapanik sila. Ang ibig sabihin lang yun, the universe which can be observed by the eye of man through these telescopes, meron siyang hindi nararating pa. Ang sabi po nila ng mga scientists, the universe is bigger than we expected. Ang ibig sabihin, kung nabilang nila, kailan lang yung bilang ng mga angels, ngayon po hindi na sila sigurado. O yung bilang ng mga bituin. Ganun din po yung bilang ng mga angels. No one knows. Pero napakarami po ng mga yan. And remember, sa kwento ni Elisha, iilang anghel lang yung laksa-laksang nakita niya sa bundok kung iilan lang yung magkakasya. Because napakarami ng mga anghel ng Diyos na anytime pwedeng tumulong sa kanyang mga anak. Kaya nga po sinabi sa Bible, di ba? Nasa atin na nga ang Diyos eh. Greater is He who is in us than He who is in the world, and that is Satan. That is greater. God is greater than Satan. Kasama pa yung mga laksa-laksang hindi mabilang ng mga mighty angels of God. That's how protected we are. That's how powerful yung mga anak ng Diyos. Meron ka ng Diyos, kasama pa yung mga mighty, super mighty angels na tutulong sa atin. Hindi napapansin ng mga anghel. Pero hindi natin alam gaano kalaki, gaano kaimportante yung kanilang presence in our lives. Dito po sa verse na ito, may binanggit dyan. Nakikita man o hindi, pati ang mga espiritual na kapangyarihan, paghahari, pamamahala, at pamumuno. Marami pong klase ng mga angels, mamaya papag-usapan natin. At may karagdagan pa, ito nga pong mga ito. May hierarchy din po ang mga angels. Meron silang leader, of course, ang commander-in-chief, our Lord Jesus Christ, the Creator Himself. Ang Lord po kasi ang creator ng angels. Kaya maalala po ninyo, yung siya hinuhuli na sa Garden of Eden, hindi ba, nung tagpasin nga ni Pedro yung tenga nung di Malchus ba yun? Malchus or what? Hindi ba, itigil mo yan, Peter. Kasi nonsense yung ginagawa mong yan. Hindi violence ang sagot. Di ba? Hindi. Sabi ng Panginoon, hindi ba alam na anytime, ilang legions of angels ang nagbabantay ngayon nanonood na each time na kindatan ko sila, they can save me from these people. Nakahanda po lagi ang anghel. Sila yung nakatanghod, laging hawak ang tabak, laging handang tumulong. Anytime sa bawat anak ng Diyos. Dito pa lamang makikita natin, bakit may mga Kristiyanong talunan? Ang daming angels ready to help you. And there is God, ultimately. Pero bakit talunan? Bakit may mga Kristiyanong talunan? Nakakapagtaka, no? Nakakapagtaka. Pero anyway, tuloy po natin. Number 1 pa lamang ito. Ang katotohanan po, nilikha ng Diyos ang angels. Kasi po, mayroong katuruan na ang Diyos, si Yahweh, si Elohim, isa sa mga angels na tumaas ang ranggo, mas makapangyarihan and so on. No. God is not one of the angels. God created angels. There is only one God. Isa lang.
That's why ang Diyos po mapanibughuin. God has holy jealousy. Paanong nangyaring iisa lang ang Diyos? Ang dami niyong sinasambang iba. Saan nanggaling yan? Kaya po ang Diyos seloso. Holy jealousy. Isa lang ako, tapos ang dami lang sinasamba, iba. Malaking kapalaluan ng iba't iba, ng millions of religions on this planet. Number 2, ang mga anghel po, nagsisibi silang mensahero ng Diyos. May mga klase ng mga angels, messengers. Example po natin, yung nakausap ni Mother Mary. Verse 26 ng Lucas, chapter 1, nang ika-6 na buwan ng pagdadalang tao ni Elizabeth, ang anghel na si Gabriel, named angel, ang anghel na si Gabriel, ay isinugo ng Diyos sa Nazaret, sa isang lungsod sa Galilee, upang kausapin ang isang dalaga na ang pangalay, Maria. Siya'y nakatakda ng ikasal kay Jose, isang lalaking buhat sa angkan ni Haring David. Verse 28, lumapit ang anghel sa dalaga at binati ito, magalak ka! Ikaw ay lubos na kinalulugtan ng Diyos, sa iyo ang Panginoon. And the rest is history. Alam natin yung nangyari. Merong malaking gagampanan si Mary para isilang yung Creator. God with us. Si Emmanuel, nang pinanganak siya, tinawag siyang Jesus or Jesus. At yung title niya, Christ, later on. Kasi siya yung Messiah, siya yung tagapagligtas. At ang meaning nga raw ng Jesus, ng Emmanuel, ano raw? God with us. Hindi po yun yung tipong salitang pinaglalaruan. Hindi siya laro-larong salita, kundi directly, exactly, at face value, si Jesus Christ po, God with us. God in the flesh. So marami pang patunay na si Jesus po, Diyos. Ayaw lang maniwala ng marami. Ayaw lang. Pero nandyan niya, napakaraming patunay sa Biblia, Jesus Christ is God. Hindi siya tao lamang. Hindi siya propeta lamang. Jesus Christ is God in the flesh. Emmanuel, God with us. So dito po nakita natin, marami pa pong mga instances na si Gabriel po ay isang angel na messenger. And you know what? Ang ibig sabihin naman po ng angel, ng anghelo, ay messenger. Kaya nga po sa aklat ng Revelation, kung mababasa po nyo, to the angel of the church of Smyrna. Ang pinag-usapan po doon yung pinaka-pastor nila. Because that pastor, that angel, that pastor, he is a angelos. Okay, sa Greek, siya po ay mensahero. Messengers, angels, yung kung sino man na naghahayag ng salita ng Panginoon, they are angels. But of course, merong the angels, which is the spiritual beings. So sa lahat po na naghahayag ng salita ng Panginoon, maanghel po yan. Sa original na meaning ng salita, ang mga messengers po ng Diyos, angels. Angelos. Tagapagsalita ng Diyos. But hindi natin ipapantay ang sarili natin sa ganung klase ng mga anghel katulad ni Gabriel. So there are many human angels, messengers, but there are those spiritual. Yun ang pinag-uusapan natin, katulad po ni Gabriel. Napakaganda no, ng pangalang ito. Gabriel. At makikita natin, yun ang specific task ni Gabriel at makikita po natin sa mga susunod na mga pag-uusapan natin. So, ang mga anghel po, nilikhahan ng Diyos, pangalawa, they serve as messengers ng Diyos para sa tao. Number 3, of course, ang mga anghel ay nagsisilbing, meron pong klase ng mga angels na nagsisilbing mandirigma, mighty warriors of our God. Kasama yung pinadala upang si Eliseo po tulungan. And you know what, babalik ako ng konti doon kasi binasa po siya ng buo. Kung gaano kahusay ang Diyos, kung gaano siya makapangyarihan. Ito na nga, di ba? Nagulat yung kasama ni yung katuwang ni Elisha. Naku, paano po ito? So, nag-pray si Elisha, pakita mo sa kanya, Panginoon, na hindi lamang kami lamang haharap sa mga ito, kundi pakita ninyo at laksa-laksa ang mga mighty angels na nandun, di ba? And you know what? Doon sa kwento na yun, hindi naman nagamit yung mga mighty angels. Kasi nung nandyan yung mga kalaban, alam niyo, ginawa lang ni Eliseo, nag-pray siya, Lord, bulagin mo sila. Nabulag yung mga tao. Look at this. Doon natin makikita, bukod sa Diyos na anytime mo tawagin tutulong sa'yo, meron pang backup. Merong backup. Who knew? Kung yung mga spiritual angels na yon, mga holy angels, they are against naman sa kabilang panig ng mga angels, which is the demons.
headed by Lucifer, na naging Satan later on. Remember, 1/3 ng mga bituin sa langit ng mga angels in heaven, nakuha ni Satanas. That was the first coup d'etat in heaven at hindi nagtagumpay. Kaya itinapon, banished forever, yung mga angels na yon naging demons, headed by Lucifer who became Satan himself. Yun po yung magandang kwento. Sabi ko, talagang ano pang hahanapin mong tulong sa Diyos kung nariyan na nga lagi ang mga angels, anytime ka pang mag-pray, God will answer your prayer. Kaya nga po ang tanong ko kanina, bakit nga mayroong Kristiyanong talunan? Supposedly, walang Kristiyanong talunan sa buhay. Just for the mere fact na ito ang kalagayan ng lahat ng anak ng Diyos. May mga anghel na may Diyos pa, who is in you is greater than the world and the enemy himself. So sila po ay mga mandirigma. Ang kwento nga po ito sa Daniel naman. Ang kwento dito si Daniel po kasi nag-fasting siya ng maraming araw. Diba? Kasi po ang by that time na nasasakupan sila siyempre ng diba? Na Haring Cyrus. By that time nasasakupan sila at merong mga ipinagpe-pray si Daniel para sa kanyang bayang Israel. So, nagkaroon pa siya ng vision. Habang siya nagkaroon ng vision naman, nakita niya ang Lord Jesus Christ. Nagkaroon siya ng Christophany. Ang tawag po doon, Christophany. Nakita ni Daniel in his almost original form si Jesus Christ. Hindi niya tinawag na Jesus Christ kasi po pangalan ni Jesus yun sa lupa. By that time po kasi hindi pa nagkakatawang-tawang Panginoon. Pero dinescribe siya bilang isang parang tao na nagniningning. And after that, nang hina talaga si Daniel sa kanyang mga nakita. So nagpe-pray siya, nang hina siya. At ito nga po, walang ano-ano, habang nasa ganung kalagayan si Daniel, nasa prayer attitude siya by that time, in awe sa lahat ng mga vision na kanya nakita. Walang ano-ano, may kamay na biglang humawak sa akin, sabi niya. Dahil sa takot, nanginig pa rin ang aking mga kamay at mga tuhod. At sinabi niya, after hawakan yung kanyang, kanyang hawakan si Daniel, sinabi niya, "Oh Daniel, lubos kitang minamahal. Tumayo ka at pakinggan mong mabuti ang sasabihin ko. Isinugo ako," so this is not God himself. This is a messenger. "Isinugo ako para sabihin ito sa iyo." Nanginginig naman akong tumayo. Verse 12, sinabi pa niya sa akin, "Huwag kang matakot, Daniel, sapagkat mula nang magpakumbaba ka sa harapan ng Diyos, upang magkaroon ka ng pangunawa, dininig na ang iyong dalangin, kaya't naparito ako." Diba? And you know what? This is Gabriel. Makikita po sa ibang parte ng Bible, this is also Gabriel, sa Old Testament. Imagine yung angel na si Gabriel sa Old Testament, nagpakita sa New Testament kay Mother Mary. Imagine that. They never grow old because they're spirits. Eksakto kung paano nilikha si Gabriel nang likhain siya ng Diyos hanggang sa mga huling panahon, throughout eternity, He will remain the same. At tayo pa magiging ganun din later on. Kapag iniwan na natin, naging glorified body na ito, we will become like the angels. Kaya po, saka ko na lang iisipin yung pagiging flawless. Kasi pag tayo binagan ng Panginoon, we are more than flawless. Diba? Magniningning tayo sa kagandahan sa mata ng ating Panginoon. So huwag kang matakot. Mula na mag-pray ka, dininig na ng Diyos, kaya narito ako. Kaso may nangyari. Gayunpaman Daniel, sabi ni Gabriel, gayunpaman, pinigilan ako ng pinuno ng kaharian ng Persia, the Prince of Persia. Sa loob ng 21 araw. For 21 days, hinarang ng Prince of Persia ng demonyo, ng makapangyarihang demonyo, si Gabriel. Inambush siya. Hanggang sa dumating si Miguel after 21 days, ayan na, si Archangel Michael. Si San Miguel na tinatawag. Iba yung San Miguel na pinangumangalingan ninyo, mula sa demonyo yun. Ganun ka-demonyo ang tao. Isang holy angel, ipapangalan mo ang alak sa isang banal na anghel. Ganun ka-demonyo ang tao. Okay? San Miguel, ha? So, isa raw si Michael sa mga pangunahing pinuno. At yun nga ay sumaklolo sa kanya. Mismong si Miguel, Arkanghel. Sapagkat naiwan ako noong nag-iisa, kasama ng mga hari ng Persia. These are mga spiritual beings. Yung mga hari ng Persia kasi, by this time, nakikita ni Daniel yung future. Makikita po natin dito. Sapagkat naiwan akong mag-isa, kasama ng mga hari ng Persia.
Verse 14, nagtuloy na ako rito upang ipaliwanag kung ano ang mangyayari sa iyong mga kababayan pagdating ng araw. Ang nakita mong pangitain ay tungkol sa future or hinaharap, the future of Israel. As itong future and the coming future. Dito po makikita natin kung sino ang patron demon no, ng Persia. Ang mga Persians po, which is Iran sa panahon natin ngayon, hindi po anghel ng Diyos ang patron nila, kundi isa sa mga mighty demons. Dito po, sino si Michael? Si Michael po, si Archangel Michael, siya naman po ang patrong anghel ng Israel. Michael is busy now there in Israel upang protektahan ang bayan ng Diyos. He is there. Yung mga bansang yun nakapalibot, kahit itong bansang ito na kunya-kunyari ang nananahimik, pero pailalim ang kanyang ginagawang paglaban sa Israel, hindi po holy angels from heaven ang patron ng mga bansang ito. Mga demonyo. Ang Pilipinas, iniisip ko, ano kaya ang patrong anghel ng Pilipinas? And I am really praying, Lord, I hope holy angel ninyo ang prinsipe ng Pilipinas. Pero definitely, according sa Old Testament, pinag-uusapan natin, these nations na nakapaligid sa Israel, hindi ko mag-isa-isahin because alam nyo na yung pinag-uusapan natin, mga demonyo po ang mga nakatayo, nangunguna sa bansang ito. The mere fact that they hate Israel, they want to erase Israel, to annihilate Israel, to the point, maging ang mga baby, sinunog nila ng buhay no October 7. Pinatay yung magulang sa harap ng anak, yung anak sa harap ng magulang. They are demons in human form. Kaya nga po si President, Prime Minister Benjamin Netanyahu ng Israel, isinahilan tulad niya ang mga taong ito sa mga Amalekites. Yung po kasi mga Amalekites, alam ninyo, paglabas pa lamang ng Israel sa Egypt mula sa bondage, gusto na silang puksain, i-annihilate ng mga Amalekites. Yun lang po ang tanging gusto ng mga Amalekites. Destroy Israel. At yun din ang tanging nais ng mga taong ito na kapalibot sa bansang Israel. To erase these people. They are doing that in vain. At alam naman siguro nangyari kung nanonood talaga kayo ng balita. Yung presidente ng Iran, hindi ba kailan lang bumagsak yung helicopter? Patay! Kasama yung kanyang mga ministers. Ang pinagbibintangan na naman, Israel na naman daw, US na naman daw, pinabagsak yung helicopter. No, it's not. It is God Himself. God judged those persons. They are dead and they are now waiting para sa kanilang pagpunta dun sa dagat-dagatang apoy. They will not prevail. They will never prevail. Pero kaya po sinasabi ito, they are powerful because of that. But we still have to pray for the peace of Israel. We have to. Yun na lamang ang parte natin. Hindi man ako pupunta doon para maging parte ng IDF, ng mga sundalo ng Israel, to fight these demons. At least we can pray. We can pray for the peace of Israel. So nakita po natin dito, yung Prince of Persia, siya po ay makapangyarihang demonyo na humarap kay Miguel. At meron pang ilang pang sinabi rito, mga hari naman ng Persia. There are many, many more mga demons sa iba't iba naman ang kanilang mga ginagawa using the kings sa panahon niya at sa mga darating na mga panahon in the future. So, dito po natin makikita, isa lamang to, napakarami pong magandang example sa Biblia na merong mga anghel na ang kanilang tanging gawain, they are warriors. Warriors for our God. At ang pinuno nga dyan ay si Angel Michael. Kanina po nabanggit ko kanina, di ba? Imagine that, kung gaano ka pervert, kung gaano wala talagang walang pagmamahal sa Diyos, walang respeto sa Diyos, yung mga tao. To the point na maging yung mga alak na pinagbabawal ng Diyos, doon nila ipinangalan ang kanilang produkto. Right? Natawa kayo kanina, pero I'm telling you, God is not laughing at that. God hates that. Even Michael himself, I believe, bakit nyo ginagamit ang pangalan ko sa mga bagay na panglapastangan sa Diyos na aking pinagsisilbihan? One day, these people, yung mga makers ng mga alak na yan, they will face their Creator. Kapag hindi sila nagbago ng kanyang mga negosyo, hindi sila nagbago ng mga kaisipan, they will go straight to hell.
They will go straight to hell. Magpakayaman sila dito, mga kapatid. Sige, magpakayaman sila. Bumili sila ng maraming lupa. Iiwan din nilang lahat yan. And only their souls will go straight to hell. They will be punished forever and ever. We must have this kind of zeal against this thing. We do not enjoy them. We do not have fun with them. We must hate them because God hates these things. Hanggat hindi tayo dumarating sa puntong what God hates, we hates, hindi talaga tayo makakasunod sa kalooban ng Diyos. Yun ang sinabi sa Biblia, God hates evil. Kung hindi natin hate ang evil, then what are we? Sino tayo? Anong ginagawa natin sa church? Why are we called Christians if we do not hate the things God hates? Ano pat naging Kristiyano tayo if we do not love what God loves? So remember that. Doon po masusukat kung tayo tunay na Kristiyano o hindi. Kapag we hate what God hates, kapag we love what God loves, then we are Christians. Tunay na anak ng Diyos, tunay na pupunta sa kaharian ng langit. Remember that. Remember that. Number 4. So bukod sa warrior, number 4 po. Sila po ay ministro ng Diyos para sa kanyang mga hinirang, para sa ating lahat. Hebrews 1:7 ang sabi po, tungkol naman sa mga anghel, sinabi niya, ginawa niyang hangin ang kanyang mga anghel at ningas ng apoy ang kanyang mga lingkod. So ito po yung nakita ni Elisha by that time. Di ba naglalagablab, nag-aapoy ng mga karwahe. Nagniningning yung zeal. Ang sinisimbolis po kasi ng apoy yung zeal. Like us. Sabi ni David, Lord, my zeal for you is shut up in my bones. Yung zeal ni King David, alam niyo hanggang buto. Yun ang tunay na sagad hanggang buto. Ginagamit kasi yan sa mga kalokohan na naman eh. No? Yung word na sagad hanggang buto. Puro kalokohan ang nalalaman ng mga tao. Pero ito yung tunay na sagad hanggang buto. Yung klase ng zeal na meron sa David, klase ng faith in action na meron sa David para sa Diyos. Dapat po, ganun din tayo. Yung init na nararamdaman natin para sa Panginoon, hindi dapat skin deep lang. Malalaman mo kung skin deep lang ang init ng isang Kristiyano sa Diyos kapag ningas kugon. Pag nasa loob ng church, talagang magbabago na ako. Maraming salamat sa Panginoon sa mga understanding, sa wisdom na ito. Paglabas, wala na. Yun yung mga skin deep na zealousness. Ang tunay na zealousness, sagad hanggang buto. Hanggang lumabas ka, hanggang lumipas sa isang linggo, hanggang sa tumanda ka sa Panginoon, yung init sa Diyos, hindi nawawala. Hindi mo ipapasa sa mas bata yung inyong ministry. Bigyan mo lang sa kanila, mas bata sila, mas malakas. So inaamin mo, hindi ka malakas. At inaamin mo, matanda ka na. Yun ang sinasabi mo sa akin, kapatid. Nasaan yung zeal na sagad hanggang buto na sinasabi ni King David? Yung pong apoy. Nasaan ngayon yung apoy ng pag-ibig ng paninilbihan sa Diyos? Apoy nga ba talaga yan? Or mukhang apoy lang? Marami kasi make-believe. Kaya hindi mo ba, ang isa sa example natin na make-believe lang pala yung kanyang pagiging spiritual o religyoso, yung rich young ruler na lumapit kay Jesus Christ. Guro! Sabi ng lalaki, Guro! Nasunod ko na po ang 10 utos. Ano pa bang dapat kong gawin? Kasi ang pinapagay ng Panginoon, di ba, sumama sa Kanya. Di ba? Be part of this, the kingdom of God. Ang feeling ngayon taong yun, panalo na siya, sigurado na siyang sa langit kasi yung 10 utos daw nasunod niya. Pero hindi po ba, ano sinabi ng Panginoon, ganun ba, o ganito lang gawin mo. Mayaman ka, di ba? Ibenta mo lahat ng ari-arian mo, yung pinagbentahan, hindi mo ipapasok sa bangko, hindi mo lalagay sa wallet mo, ipamigay mo sa mahihirap. Ano nangyari na sa tao? Lungkot na lungkot tumalikod at wala na pong kwento about him after that. Ang feeling po niya, religious enough na siya. Ang feeling niya, spiritual enough na siya. Ang Lord mismo nagsabi, you are not. Kaya doon ngayon sinabi ng Panginoon, sadyang napakahirap sa isang mayamang na pumasok. Diba? Mas madaling pumasok ang kamelyo sa butas ng karayom kaysa sa mga mayayaman upang makapasok sa pintuan ng langit. Siyempre, hyperbole yun. Diba? May, kumbaga, heightened na klase ng example. Pero totoo yun. Ang Lord ang nagsabi, hindi ako ha. Hindi siya naming imposible para sa mga materialistic
sa mga maraming mga materials, mga pag-aari sa mundong ito, hindi sinabing imposibleng sila maging Christian, hindi sinabing imposible silang makapasok sa langit. Ang sabi lang ng Panginoon, napakahirap. Kasi po marami talaga hindi papasok ng langit, even though napakayaman nila sa mundong ito. Kahit ang dami pang mga gamit sa katawan mo ngayon, kung 2 kilo ang ginto mo ngayon, walang sinabi, hindi yan magiging passes para ikaw makapasok sa kaharian ng langit. Yan yung mga pera natin sa bangko, kung meron mang savings, wala rin yan, hindi naman yan susi papuntang langit. None of these things here on earth ang nagpapatunay na isang tao ay tunay na anak ng Diyos or Kristiyano. Nothing. Only the Lord's declaration lamang ang magsasabi kung isang tao anak niya o hindi. And one way or the other, ipapaalam yun sa atin ng ating Panginoon. At ang isa nga po sa example ng Panginoon upang malaman mo kung sino ka ba talaga, kung nasaan daw ang iyong puso, di ba? Naroon ang iyong kayamanan. Ngayon, ganun din kasi sila. Bakit merong iba hindi makadalo? Sa Pilipinas, especially sa Pilipinas, mas mahal nila yung sarili nila, mas kayamanan nila yung matulog ng maghapon. Sa Pilipinas po, kaya mas maraming member doon, babae. Yung mga lalaki kasi, di ba? Walang ginawa kundi matulog sa bahay. Pag uwi ng misis galing ng church, magagalit pa. Bakit? Nagugutom na ako, magluto ka na. Opo, majority po kasi ng mga members sa mga church sa Pilipinas, sa mga members babae. Maraming salamat sa Lord. And hopefully, manatili yung number na yun. Meron din mga lalaki, mga kapatid, siyempre naman. Yung mga talaga namang nagmamahal sa Diyos. Pero karamihan po naiiwan sa bahay. At galit pa pag walang makain. Hindi lang, magluto na lang siya habang nandun siya. Hindi rin lamang siya dadalo, magluto ka dyan. Para pag uwi naman ng anak ng Diyos, may kakainin, right? Kasi, tinutwist na mga bagay na ito. Hebrews 1:14. Ano pa rin mga angels? Ano ang mga anghel kung ganoon? Ano raw? Sila'y mga espiritong naglilingkod sa Diyos at mga isinugo upang tumulong sa mga maliligtas. Dito po natin kinuha yung katotohanan, merong guardian angel ang bawat isa sa atin. Wala pong anak ng Diyos, walang ligtas na walang guardian angel. Bawat isa sa atin, merong isang anghel na nakatalagaan Diyos to protect us. Kahit saan po tayo magpunta, ano man ang ating ginagawa, nandyan lang siya nanonood. Ang isa po sa tawag sa mga angels, watchers. Because they watch over us. Now, think about this thing. Kung may ginagawa kang kalokohan, isipin mo ano nangyayari sa anghel na nakatalaga sa'yo. Nakakita na ba kayo anghel na umiiyak? Di ba may mga pictures na ganyan sa mga ospital ng mga bata, mga angels, mga malilit ng anghel na umiiyak or full of cares. Ganun din po sila. Ang mga anghel po, hindi sila robot. Meron pong emotion yung mga yan. Nagagalit din sila. Kaya nga nakikipag-away si Miguel kay sa mga demonyo kasi meron siyang holy anger against these evil beings. Di ba? Hindi lamang yun. Paano natin nasabing may emotional, merong emotion at merong free will ng mga angel. Si Lucifer nga nagkudita sa langit. Akala naman niya, malalampasan niya ang Diyos. Ano nangyari sa kanya? Naging Satanas. Naging old dragon. Red dragon na itinapon sa lupa kasama yung kanyang mga demonyo. Yung kanyang mga minions. Yes! Katulad din po natin mga anghel patungkol pagdating sa joy, laughter, sadness, anger. Katulad po natin ng anghel sa mga aspeto na yon. Kaya ulitin ko po, remember, if each one of us merong anghel na nagbabantay sa atin, each time na tayo may ginagawang something na hindi kalugod-lugod sa Panginoon, kitang-kita nila. Sila ang number one witness. Of course, number one witness ang Diyos mismo. Second witness ng mga anghel na ito. Sila yung kapag natutulog ka pa, oras ng gawain, sila yung, hindi na yung konsensya mo. Kasi kung may konsensya ka, hindi mo gagawin yun So, ang gagawin ng anghel, gising na, gawain na. May time pa. No? Meron pang isang anghel pa naman sa kabila. Yun na may angel of sleep. Diba? Mga demonyo. Sige, tulog ka pa, may oras pa naman. Mamaya ka na bumaba. Pag may tao na doon, saka ka na dumalo kapag dumalo siya. Diba? Yung mga angel naman, hindi. Gising na. Worship time, please, worship time. Ganun ang ginagawa niya. Now imagine, dalawa lang talaga ang pwede mong sundin. Pwede natin sundin. Pag ginawa natin ang kalooban ng Diyos, sinunod mo yung angel niya and God's will. Pag hindi mo sinunod yung dapat mong gawin, then you are with the demons.
themselves. Dalawa lang po ang pwedeng maging allegiance ng tao. Maging alay mo ang light o maging alay mo ang darkness. So ulitin ko po, kapag alam mong ito ang dapat gawin para sa Diyos at hindi mo ginawa, then you are allied with the enemy. Remember that. Hindi po, ang church business, ang business sa Panginoon, is a matter of life and death, a matter of heaven or hell. Seryosong bagay po ang pagiging Kristiyano. And sabi po ni Pablo, make sure you are really a Christian at hindi feeling lang ang nararamdaman mo. I hope kapag nag-isip tayo, you can say to yourself and to God, Lord, I am a real Christian. Because I'm telling you, once we answer that kind of question, then God will test you. At kadalasan po yung testing, nangyayari na ng matagal ng panahon hanggang ngayon. Ganun ba? Mahal mo ako? Bakit hindi mo sinusunod yung utos ko? Sabi ng Panginoon. Kung talagang mahal niyo ako, then you will follow my commands. You will obey my commands. Yun na lamang, tapos na ang usapan. Pag hindi natin ginagawa yun, then mag-isip na tayo, are we really in the faith or not? Baka naman feeling lang yung pagiging Kristiyano natin. Baka naman nabubulagan lamang tayo ng panloloko ng kalaban. Remember that kapag kayo nagkukwentuhan. Remember that kapag kayo na lang magkakasama. Remember that pag mag-isa na lang tayo sa ating mga kwarto. Always remember that. Sa mga araw na alam mong para sa Diyos, remember that. Kasi doon ngayon makikita, mame-measure kung totoong anak ng Diyos o hindi, whether you're going to heaven or you're going to hell at the end of your life. Seryosong business po ang pinag-uusapan natin. Ganun din kaseryoso ang mga anghel na ito. So remember, kung 50 tayo ngayon, we are now 100. Dahil merong anghel ang bawat isa. Meron din pong parte sa Biblia na hindi lamang po isang anghel. Meron si Levi. Pag mga maliliit na bata po is more than one angel. It can be 2 or more. Kasi po mas kailangan nila sa kanilang edad yung mga tulong ng mga anghel. Yes. I don't know kung meron kayong mga kwento ng bata pa kayo na supposedly napahamak na pero hindi. Kasi ako meron akong mga ganun. Pero na maging Kristiyano lamang ko, doon ko na-realize, maraming salamat sa Lord. I think that's angel na nagligtas sa akin by that time. Kasi meron pong nangyari sa akin ganun, na nagkukwento mismo yung mga matatanda. Yung nalaglag ako sa bintana sa second floor. Kasi napakalikot ko po by that time. Ang mga bahay nun, malalaking bintana, right? Yung kapis. Yung pag binuksan mo naman talaga, napaka-presko. Kasi alam mo, walang papasok, walang magnanakaw, walang akit bahay. Ganun nun. Napakalikot ko raw po nun. Nakaakyat ako dun sa Pasimano at nalaglag ako. Nakita lang ako ng mga kamag-anak ko, ng mga nag-aalaga sa akin. Nandun ako sa baba, gumagapang. Ngayon, tanong nila, bakit daw wala akong galos by that time? Iniisip-isip ko, kasi lagi pong kinukwento ng lolo kayo sa mga tiyuin ko. So iniisip-isip ko siya, siguro totoo yung sinasabi ng mga ito kasi paulit Saka hindi lang isa nagsasabi, kundi sila. Pero doon ko po na-realize yung kahalagaan ng kwento na yun. Nung ako'y maging Kristiyano, Lord, thank you sa inyong guardian angel. And of course, isa rin ang akin naisip doon. Meron kasing purpose ang Panginoon. Meron ng purpose ang Panginoon bakit ako iniligtas sa tiyak na kamatayan by that time. At alam ko na ngayon kung ano yun. Now my question is this for you. Kung dumating kayo sa life and death situation and you're alive now, na-realize mo na ba kung bakit ka iniligtas ng Panginoon? Think about that. Hindi tayo ililigtas ng Panginoon para magawa natin lahat lang ng gusto natin. Hindi tayo niligtas ng Panginoon para lalo tayo maging rebelde sa Kanya. Hindi tayo niligtas ng Panginoon para lahat ng utos niya hindi natin sinusunod, baligtad lagi ang ginagawa natin. No, it's not. God saved us for a definite purpose. Sinabi po yan sa Ephesians, diba? 2:8 hanggang 10. Merong gawaing itinalaga ang Panginoon sa atin bago pa tayo iniligtas o nabuhay. Kailangan natin gawin yon. Isa-isa kayong lahat. Hindi po kayo ligtas ngayon dahil wala lang. Meron pong definite purpose ang Lord for all of you. And you must know that and you must act upon it. Okay? Seryoso po ito mga kapatid. Hindi ito yung minsan malamig, minsan mainit, minsan gusto, ayaw na naman, gusto, ayaw. Hindi po ganun. Kasi po, dun nagkakaroon ng question at ang kalaban po, dun po niya lalong papapakin ang ganung klase ng mga Christians. Papapakin yan.
lalong dadaming problema niyan para malulong lalo sa kalungkutan. Tinawag na Kristiyano, talunan. Wala pong Kristiyanong talunan. Hindi, Kuya Eric, siguro hindi ka dumadaan sa problema. Ako hindi dumadaan sa problema. There are lots of problems. Pero hindi kailanman pwede tayo maging talunan. Ibang usapan kasi yun. Ang problema, laging may problema. Habang nabubuhay tayo sa mundong ito, merong problema. Iba nga nasa deathbed na, inisip pa, may pambayad kaya sa meron kaya ibabayad itong mga ito sa paglilibangan ko or what? Yung mismong mamamatay na, namumroblema pa. Kasi baka naman walang pera itong mga, pampalibing sa kanya. That is life. Habang nabubuhay ang tao, merong problema. Wala pong taong walang problema. Yung taong walang problema, imagination lang yun. Sa movie, pwede pa siguro. Pero sa real life, hindi po pwedeng walang problema. While we are on this planet, we will have problems. But it doesn't mean magiging talunang Kristiyano tayo. Tingnan po niyo ang buhay ng Israel hanggang ngayon. Mula kay Eva at kay Adan hanggang sa panahon natin ngayon, nawalan ba ng problema ang Israel? Laging meron. Pero yung magiging action ngayon ng Israel, yung magiging action natin regarding these problems, ito ngayon na magsasabi kung talunan ka o hindi. So we must choose victory. We must embrace these problems. We must embrace these challenges. And seek God and obey God. At ikaw ngayon, even though marami kang problema, hindi ka talunang Kristiyano. You're a surviving Christian. You're a survivor. And each and every time na sinosolve mo kasama ang Panginoon problema niyan, then you will be victorious afterwards. What doesn't kill you will make you stronger. Buhay ka pa, di ba? Buhay pa naman tayo sa lahat ng problema at pagdadaanan natin. Then we must be stronger today than yesterday. Each and every time na sosolve ng Diyos at katulong tayo ang ating mga problema, we will be stronger. We will be stronger. At andyan pa nga ang mga anghel na ito. Yung ating mga guardian angel. Ano sinabi ni David sa Old Testament? He will give His angels charge over you. Na hindi niya hayaang sasaluhin ka para yung paa mo hindi tumama sa lupa, right? Hindi ba ginamit yun ni Satan? Sige nga Satan, sige nga Jesus, kung talaga ikaw nga ang Messiah, tumalon ka dyan. Anyway, sinabi naman sa Old Testament, di ba? Na iingatan ka ng mga anghel na hindi man lang masasaktan yung paa sa magitan ng mga bato. Alam ni Satan na meron mga guardian angels, ang mga anak ng Diyos, at ginamit pa yun against naman in a very negative way sa ating Panginoon. Pero ano sabi ng Lord? Ako pa ang loloko-lokohin mo, gagamit ka pa ng word ko mismo, yung sarili kong salita gagamitin mo against me. Diba? Nirebuke ng Panginoon si Satan. Ito isa sa kahungkagan na Satanas. Bagay, ang mga demonyo po kasi hindi organized. Matatalino sila pero at the same time, mangmang din. Hindi po organized ang kagandahan po ng kaharian ng Satanas. No, hindi organized. Hindi organized. Kaya nga sinabi ng Panginoon, halimbawa, di ba, merong yung kapwa magnanakaw, kung si Satanas nga raw, gagawin niya yung sa kapwa niya, paano niya may bibuild yung kanyang kingdom, right? Kayo na bahala maghanap ng kung saan kwento yon. Pero, ang sinasabi ng Panginoon doon, actually, ganun ang kaharian ni Satanas. Even they themselves. Kaya sabi niya, paano mabubuo ang kanyang kaharian? Kung si Satanas against sa kanyang mga kasariling kampon. Kasi yun mismo ang nangyayari. Hindi po nabibuild. Laging wasak. Kaya po si Satanas, ang mga demonyo, kapag tayo niloko-loko, ganun din ang plano niya. Maging disorganized ang ating buhay. Laging wasak, laging kapos, laging bitin. Kasi po, ganun ang kaharian ni Satanas. Pero hindi po tayo kinakailangan pumayag doon. Doon tayo sa mas organized. Doon tayo sa linyada, ang leader, ang ating Panginoon, and using His organized angels. Yun po kasi ang kaibahan, mga kapatid. Napakasimple lang. Kaya magulo ang buhay. Kasi isipin maigi, baka naman magulo kasi yung sinusunod mo. Kung gusto natin maging maayos ang buhay natin, sundin natin yung well-organized na kabilang panig. And that is God, His family, His holy angels. Yun lang po kasi ang sagot doon talaga. Kung gusto natin maging maayos ang buhay natin, obey God, follow His rules, being part of His ordered, very, very ordered na family. Okay? Sa tulong po ng mga anghel na ito. Of course, number 5, panghuli po, pero meron pa tayo ibang pag-uusapan. Ang mga anghel po, hindi sinasamba.
Hindi nagpe-pray sa mga anghel, hindi sila sinasamba. Pahayag or Revelation 22:8-9. Ito yung huling aklat sa Revelation. So sabi ni John, akong si Juan, ang nakarinig at nakakita sa lahat ng mga ito, yung Book of Revelation. Matapos kong marinig at makita ang lahat, ako'y nagpatira pa sa paanan ng anghel na nagpakita sa akin ng mga ito upang siya'y sambahin. Ngunit sinabi ng anghel, wag, ako may alipin ding tulad mo. Angels are just servants of God. Huwag mo akong sambahin kasi katulad mo, I am also a servant. Tulad mo at tulad din ng iyong mga kapatid na propeta at ng lahat ng sumusunod sa mga salita sa aklat na ito. Ang Diyos ang sambahin mo. Ngayon, bakit mahalaga ito mga kapatid? Marami pong tao ngayon sumasamba sa anghel. Even before, I don't know kung before lang or until now, even the Catholic Church, they almost worship the angels. Yun na lang mag-pray ka sa anghel. Prayer, ito po napakadilang intindihan ha. According sa Biblia, prayer is for God alone. Now, ano ginagawa ng tao kapag siya nagpe-pray sa kapwa-tao, nagpe-pray sa anghel? With due respect po sa kanila. But this is the truth. This is the Bible truth. The Bible truth is, walang itinuro ang Biblia na manalangin ang isang anak ng Diyos sa iba. Isa lang ang dapat pinapanalanginan ng anak ng Diyos according sa Bible, to God alone. Meron ba tayong nabasa na pray to Satan, pray to Beelzebub? Of course, yung mga pagano ginagawa yon. Pero ang Diyos mismo, wala siyang sinabing ibang pwede pagprayan. Siya lang, pray to me. So ano ibig sabihin ngayon? Kapag may tao nagpe-pray sa kapwa-tao, may mga tao nagpe-pray sa anghel. Ano ibig sabihin nun? Total disobedience sa Diyos. Napaka-unbiblical ng ginagawa nila. And we know, sinabi ko kanina, God is a holy, jealous God. Ang sabi sa Biblia, ang itinuro ng Biblia, sa akin lang kayo magpe-pray. Anong nangyari at iba ang pinapanalanginan mo ngayon? Sino yan? Diyos din ba sila para panalanginan mo? Remember, ako mismo sabi ng Panginoon, there is no one else. Me, myself, I am the only God. No one is like me. At maraming verses yan sa Biblia. There's only one God. Anong ginagawa mo at iba ang sinasamba mo? Iba yung pinagpe-prayan mo. Malaking kasalanan sa Diyos na kapag meron tayong pinagpe-prayan bukod sa Kanya. Okay naman ba Kuya Eric kung mag-pray ako sa nanay ko? Lalo na. Patay na yun eh. Yung mga taong patay na, they are not here anymore. Hindi po totoo yun. Yung nanay ko yun, naglalakad-lakad siya. Minsan nagluluto pa nga yan. Sa madaling araw nakikita ko, di ba? Yung multo ng nanay ko. There's no such thing. Ang tao po, kapag umalis na sa physical realm, which is this physical universe, wala na siya totally. Wala na. Kaya nga po ako minsan sinasabi ko sa inyo, o kahit kanina naman, ngayon napapansin ko naman ginagawa, bakit mo sinasabihin ng happy birthday yung isang kamag-anak mo na matagal nang patay? Sa tingin mo ba makakarating sa kanyang happy birthday mo yung greetings mo? Wala na siya, totally zero, wala. Hindi niya na malalaman yun. Kung narito ka lang, ama, sasubaybay. Sino kinakausap mo? They are talking to no one. And you know what, kung anong danger nun? Iba ang sasalo ng ginagawa nila. Iba ang sasagot sa mga sinasabi nila. Isa lang yun. Yung kampon ng kadiliman. Example natin, may pupunta sa mga manghuhula. Di ba? Bakit? Anong may paglilingkod ka sa'yo? Kasi po, namatay po yung tatay ko. Ngayon, hindi po namin malaman kung saan nailagay yung gintong pustiso. Pwede po bang pakikausap yung tatay namin para malaman namin saan niya ibinabad yung gintong pustiso? Hindi ba anong gagawin ng magaling na manghuhula na yun? Di ba malalaman? Di ba? Malalaman niya ngayon. Ngayon, yes, it's already given. Meron talagang nangyayaring ganun. Ay, oo nga, dito pala naibabad. Nasa ilalim ng kama. Ayan ang pustiso. Nasa ilalim na pala. Ibig bang sabihin nun, may kapangyarihan yung tao na yon, yung manghuhula, yung madam na yon? Merong demonyo siyempre gumagamit sa kanya.
Tandaan natin kung ganong sabay po kasi nilikha ang mga holy angels with yung mga anghel na bumaliktad. They are all holy before. Mga matatanda na po yung mga yan. Nauna pa sa atin. Nauna pa sa physical universe. And they will never die. They never grow old. Kung paano meron tayong guardian angel, holy guardian angel, meron din po namang mga tinatawag na mga alin? Mga demonyo na nakatarga rin sa atin. Familiar spirits. Wala rin silang ginawa kundi bantayan ang buhay natin. Kaya alam nila kung saan iniwan ng tatay yung pustiso. Kapag lumapit ka ngayon sa isang mangkukulam, sa isang manghuhulang ayaw na ayaw ng Diyos, pag lumapit ka dyan, hindi manggagaling sa kanya yung nalalaman niya. It will come from these demons. So kung tinatanong niyo ako, totoo ba Kuya Eric na talagang nandun nga yung pustiso? Yes! Merong pagkakataong yes, totoo yun. Pero hindi nang galing sa above yung kanyang nalalaman. Galing sa ilalim from Satan and his minions. Kaya nga po sinabi sa Biblia, di ba? Merong part doon, sabi naman, sige lumapit kayo sa mga manghula or what? Tapos sabi ng Panginoon, kapag nangyari, no? Kapag nangyari yung sinasabi ng manggagaway, kapag nangyari yung sinasabi ng manghuhula, doon ko makikita kung kanino talaga ang loyalty ninyo. Kasi, paminsan-minsan po, niloloob ng Diyos na nangyayari talagang ginagawa nila. You know what? God is testing you. Nasaan talagang allegiance mo? Sa kanila o sa akin? So, mag-iingat po tayo. Wag na wag tayong lalapit sa mga yan. Una, Kristiyano ka na eh. Meron Diyos kang pwedeng kausapin, lalapit ka pa kay Madam Auring. Pambihira naman, may Bible na nga na hanggang huling panahon na pinag-uusapan. Gusto bang mangyari mula sa ibang source? Ano mangyayari sa future? The Bible is here now, kumpleto siya. All the do's and don'ts, alam niyan. Lahat ng dapat malapitan, hindi mo dapat lapitan at hindi dapat lapitan. Nasa Biblia rin yan. Just read it. Read God's love letter to you upang hindi tayong magkamali. Ulitin ko po, marami dyan loko-loko lang. Budol-budol lang. May kasapakat or what. Meron naman dyan, talagang nilolob ng Diyos, titignan ko, sige, it will really happen. Sige, talagang matatanggal ang ngipin niya sa pamagitan lang ng posporo. Sige, titignan ko ano mangyayari sa iyo kapag nakita mong nagiging totoo nga yung kapangyarihan niya. Nasaan ang allegiance mo, ang loyalty mo? Sa kanya o sa akin? Kaya wag po tayo agad-agad na nagpapalit ng kinakampihan. Hindi Kuya Eric, kasi nakita ko talaga natanggal talaga eh. Yung ngipin niya eh. Stick lang ng posporo eh. Okay. Okay, given na nangyari talaga. So, anong ibig mong sabihin ngayon? Right? Huwag tayo magiging sawalawahan. Ayaw po ng Panginoon sa mga taong salawahan. Ayaw niya. God is a jealous God. God hates those things. So, hindi po sinasamba ang mga anghel dahil sila'y katulad din naman natin, mga servant ng ating Diyos. Sila Pedro, yung mga apostol, yung mga namatay ng mga holy sa ating Panginoon, they are just like us, servants of the Lord. So, we never pray to them. We never serve them. Hindi natin sila binibigyan ng kandila. Hindi sila binibigyan ng bulaklak. Sa Diyos mo na lang ialay yan. Ganun ba kahirap talaga magbigay ng bulaklak sa kanang kandila sa Diyos? Kung bakit diyan mo pa ibinibigay sa iba't ibang mga iyan, pupunta ka ng pansyong, magdadala ka ng pagkain para kamo paborito kasi kamo yung namatay. Eh, sino nang ba kakain nun? Yung ba talagang namatay o yung iba? Minsan ng mga bata katulad, yung mga batang katulad yan, mga inosente, hindi na maintindihan yung ginagawa ng mga matatanda. Kaya gandong ginagawa nila. Wala pa silang isip, ang tatandaan na nila. Una, kinakausap nila yung wala. Pangalawa, nagdadala sila ng pagkain sa mga patay. You know, even yung mga bata, hindi maintindihan yan. Kaya dapat inililigtas sa mga bata sa mga maling katuruan, sa mga maling practices. Merong chance si Levi na lumaki na maka-Diyos. Ngayon, malaki ang responsibility number 1 ng magulang para lumaki bilang isang inosente, maka-Diyos na bata si Levi. Pangalawa, sa inyo, Rodmart, yung mga lolo't lola. And later on, kasama tayong lahat. Remember again, this is an innocent child. Walang bahid dunges ng malisya ng kamunduhan. Meron siyang chance na hindi maging katulad natin. Give the child that chance. Okay?
Ang laki po ng pananagutan ng mga magulang sa paglaki ng mga anak. Walang ibang kakausapin, sisisihin, kundi yung magulang lang. So, bantayan po ninyo yung mga anak ninyo. Kung yung mga bata, lumalaking katulad mo, wag kang magugulat kung ganun ang sinusuot niya. Wag kang magulat kung saan nagpupunta yan. Kaya hindi ba naman niya minana, nakita yung mga ginagawa niya? Di ba sa atin din naman? Sa atin din, di ba? Sa atin din. Wag natin pahirapan yung mga guardian angels na gawin yung kalang ministry. Tulungan pa nga natin yung mga guardian angels upang magawa niya yung kanyang ministry. Masarap pong maging inosente, mga kapatid. We must choose yung mga bagay na gusto nating matutunan natin hindi. Ako po marami akong ayaw matutunan. Kaya lang minsan pag sumasama ko sa mga kwentuhan, doon ko lang nalalaman yung mga bagay na yun. Ngayon, if that is something negative, pinagsisisihan ko po yun, mga kapatid. I'm just being honest with you. Kapag may mga bagay na makamundo na hindi ko alam, and yet nalaman ko siya sa mga kwentuhan, nagsisisi ako doon, bakit pa ako sumama? Gusto kong maging inosente sa mga bagay na ito. Ayaw ko maging inosente sa salita ng Diyos, pero sa mga bagay na ito na hindi naman makapagbigay ng holiness, gugulo po nga sa isip ko, gusto kong maging inosente sa mga bagay na ito. Minsan po, itry natin yung mga kapatid. No? Kung alam mo, pag pinanood mo yan, pag pinuntuhan mo yan, sinamahan mo yan, ganito maging resulta, huwag ka nang sumama. Huwag mo nang panoorin, huwag mo nang kausapin. Yung natitirang innocence na meron tayo, i-maintain na natin yun. Especially, marapit nang bumalik ang ating Panginoon. Let us be innocent sa paggawa ng kasamaan. Okay? And of course, iba't iba po yung klase ng mga angels. Number 1, malapit na po tayo. Of course, merong messengers katulad ni Gabriel. Number 2, merong mga warriors katulad ni Archangel Michael. Number 3, meron pong mga cherubs, mga kerubin. Ano yung ministry ng kerubin according sa Biblia? Guarding things that are holy both in heaven and on earth. Yung pong kerubin, kung di ako nagkakamali, una natin silang nasaksihan sa Hardin na Eden, nung pinapalayas na yung dalawa, si Eva at si Adan. Sino nagbabantay doon? Mga kerubin. Pero yung pong mga kerubin, hindi sila baby na pugot ang ulo na may pakpak. Hindi po, mga nursery kwento lang yun sa mga bata. Pero hindi rin sila dapat pambata kasi pugot na ulo nga eh. Di ba yun ang itsura ng mga kerubin sa mga drawing, pugot na ulo na mayroong ulap dito, tapos may pakpak? Hindi po ganun na itsura ng kerubin. Kayo na lang po ang bahalang tumingin sa Biblia, search sa internet, you will see malayong layo sa pagiging cute ang mga cherubs. No, they are powerful, totally different from our imagination. Pero yun po ang kanilang ministry. Bantayan yung mga holy things both in heaven and on earth. Number 4, meron din pong mga tinatawag na seraph. Pag yung cherub po, singular, cherubim, plural, meron din pong seraph, which is singular. Seraphim, kapag marami, singular. Ang primary role ng mga ito ay to worship and praise God continuously. Remember sa aklat ng Revelation, sino yung nandoon sa harapan ng trono ng Diyos? Na nangunguna sa praise and worship, sila yun, mga seraph, mga holy angels. Kaya po, hindi basta-basta ang paglilid ng worship sa simbahan. Kasi alam po ninyo kung sino ine-emulate ninyong mga worship leaders? Yung mga powerful angels in heaven. Holy angels in heaven. So lahat po, kayo na mga nagwo-worship lead, make sure you are holy sa harapan ng Diyos kapag kayo tumayo sa harapan. Kasi nagli-lead again ng worship ng holy, holy, holy. 3 times lagi binabanggit yun, di ba, sa Revelation? Yung mga kumakanta nun, nangunguna dun, ito mga seraph. So you are like earthly seraph. Be holy unto the Lord. Mag-pray po mo maigi ng todo bago kayo tumayo dito sa harapan. Tayong lahat, even me, especially me. Especially me. Because we are just representing things which are in heaven. Pero nandito tayo ang setting natin here on earth. There must be holiness sa lahat ng ginagawa natin for the Lord. And of course, number 5, yung pinag-usapan natin kanina, meron po mga anghel na mga guardian angels. So, yun po yung patungkol sa mga anghel na hindi natin kadalasan naririnig na pag-aaralan, pero they are present now. And they're actively ministering unto the Lord. And lastly, ang ating pong verses to ponder. Ang sabi po, paalala sa atin to ng Panginoon sa Hebrews 13:1 and 2. Ang sabi ng Lord sa atin,
Patuloy kayong magmahalan bilang magkakapatid kay Kristo. Hindi lamang yun. Palagiang maging bukas ang inyong mga pinto sa mga taga-ibang bayan. Why? Lingid sa kanilang kaalaman, may ilang nakakapagpatuloy na ng mga anghel. Because angels, pwede sila magpakitang bilang kahawig ng tao, katulad ng Gabriel. Nakausapin niya si Mother Mary, hindi siya mukhang maraming pakpak na maraming mata. Hindi, mukha siya mutant, harap siya kay Mother Mary. Matatakot yung tao. Nag-anyong anghel din si Gabriel. Maging yung mga anghel sa parang na magpakita sa mga shepherds nung pinanganak ang Panginoon, nagpakita rin sila bilang mga angelic beings na makakarelate yung tao kasi mukha rin silang humans. Pero kung tutuusin po, hindi talaga ganun ang itsura ng mga anghel. They are more than that. No? In English po, para mas maintindihan natin, keep on loving one another as brothers and sisters. Do not forget to show hospitality to strangers. For by so doing, some people have shown hospitality to angels without knowing it. Angels do exist. They are real and they exist now. At ang Biblia nagsabi, hindi mo alam yung palang taong kausap mo. Na kahit mo ang kapal ng balbas, diba? Hindi mo naman alam. Diba? Kasi tayo, napaka-prejudice natin, diba? Pag nanggaling sa gantong bansa, mabaho. Pag nanggaling sa gantong bansa, mga Pilipino, ganun. Nakala mo kung sino napakababango rin naman. Diba? Napaka masyadong matapobre, mapalirang puri sa mga ibang lahi. Iwasan natin yun kasi malay mo naman na niloob ng Panginoon yun na yung taong yung pala, angel in human form. At pumili siya ng form na alam niyang hindi mo magugustuhan. To test you. To test us. Kasi pag nagpakita ang anghel ng katawang tao at talaga namang napaka-gorgeous, napaka-flawless, yung aura talaga naman, di ba? Paano hindi mo naman papapasok sa bahay mo yun kung gano'n na itsura? Ang Diyos pa naman, hindi mo masasabi ang kanyang kapamaraanan. Minsan, nagpapakita siya bilang yung isang klase ng tao na ang hirap mahalin. Iba po ang kapamaraanan ng Lord sa kapamaraanan natin. Nasabi niya sa bundok, panghuli po, kung ang mamahalin mo lang, yung mga nagmamahal sa'yo, ano pang gantimpalang hinihintay mo? Nakuha mo na. Nakuha mo na. Kaya ang sinasabi ng Panginoon, mahalin mo even yung mga hindi ka mahal-mahal. Maybe because one day hindi mo alam, anghel pala yun. Na nagkataong tao to test you. To test us. No? Ng ating Diyos na makapangyarihan. So maraming salamat sa Lord. Ituloy po ninyo yung pag-aaral, magsaliksik kayo patungkol sa mga angels. Sa Bible po, sa Bible. Kasi po, maraming mga sources sa YouTube, lalo na sa Facebook, lalo na sa Twitter, lalo na sa iba pang mga social media na mga peke, inaccurate na mga katuruan patungkol po sa mga issue na ito. So read the Bible, kayo na pong bahala magtuloy sa guidance ng ating Holy Spirit.